Binatikos ni Senator Amy Marcos ang umano'y garapalang panghingialam ng ehekutibo hindi lamang sa lehislatura kundi maging sa hudikatura. Ayon sa senadora, hindi dapat pinakikialaman ng mga proseso ng Senado kabilang ang mga investigasyon at usapin sa pamumuno ng institusyon. Giit niya mahalagang manatiling buo ang independensya ng bawat sangay ng pamahalaan at mahigpit na pairalin ang saligang batas. Ang problema kasi, first time yata ito, nagarapalan ang pakikialam ng ehekutibo sa legislative. Ano nangyari dito? Pinapakialaman kung sino-sino, pati yung justice, pinapakialaman rin at sinisita pag hindi gusto yung hatol. Nagiging labo-labo na ito Hindi pwede yung ganyan. Kailangan respetuhin natin yung saligang batas kung hindi kandidato ng ehekutibo ang nanalo bilang Senate President, ditiisin natin, makisama tayo, ganyan talaga. Sa Pandesal Forum sa Quezon City, iginit ni Marcos na may mga opisyal ng gobyerno at ilang personalidad na umano'y konektado sa palasyo na nakikialam at nakikisawsaw sa mga usapin sa Senado, kabilang ang pagbabago sa liderato ng institusyon. Binalikan din niya ang nakaraang halalan sa Senado kung saan anya ay tinanggap nila ang resulta kahit hindi nila sinuportahan si dating Senate President Tito Soto. Maraming nakikiusap, hindi lang senador, hindi lang kapwa-senador, maraming opisyal sa gobyerno nakikialam. Marami pang kung sino-sino na mga nakaupo sa palasyo na nakikisuyo. Talagang marami. Sa mga nakalipas na linggo, naging sentro ng atensyon ng Senado kasunod ng pagpapalit ng Senate President at mga haka-hakang kudita sa loob ng institusyon. Samantala, muling iginiit ni Senator Amy Marcos na dapat mapanagot ang mga umano'y utak sa likod ng flood control anomalies. Ayon sa senadora, inip na ang taong bayan dahil halos mag-iisang taon na, ngunit wala pa ring malinaw na resulta ng investigasyon kung sino ang pangunahing nasa likod nito. Kailan ba ito nag-umpisa? Tagal na Parang higit pa sa baby 9 months na, mag-iisang taon na, inip na yung mga tao na parang nakalusot ang mga salarin. Wag naman ganito kasi puros na lang mga junior officials ng DPWH, mga kontratista, mga kung sino-sino, na kung tutuusin, pinag-utusan lang daw silang lahat. Sino nag-utos? Yun ang kailangan talagang tumbukin. Ayon kay Marcos, labis na nakakalito kung bakit napupunta sa iba't ibang direksyon ang investigasyon. Sa halip na matukoy ang tunay na mga responsable sa anomalya, ay napupunta ang usapin sa lungsod ng Davao at maging sa mga senador na idinadawit sa kontrobersya. Ang layo-layo Yung flood control, kung saan-saan na nakita, nakakalito Kung bakit nauuwi sa kung saan-saan. Git ng senadora, dapat sundan ang ebidensya kahit sino pa ang madawit sa investigasyon. Pursigihin natin kung sino man abutan yan, kung kamag-anak ko, pinsan buo ko, kapatid ko, pamangkin ko, sorry na lang, wala tayong magawa. Talagang sundan yung ebidensya. Sinagot din ng senadora ang umano'y paninisi na Senate majority ang naging dahilan umano ng pagkawala ng dangal ng Senado. Git ni Marcos, sa mga naganap na kaguluhan sa Senado ay bunga lamang ng mas malalim na problema, ang hindi matapos-tapos na issue sa flood control na lumala pa sa usapin ng charter change at term extension. Parati kaming sinisisi na ibinaon daw namin ang dangal ng Senado. Ang totoo, nawala ang dangal ng Senado nung pinagtatakpan yung mga mastermind ng flood control, nung hininto yung plea ribbon. Doon talaga nabaon yung dangal ng Senado. Aminin natin, itong mga takbuhan, sigawan, alitan, bardagulan, sabihin natin, hindi naman yan Yan na lang ang offshoot ng ugat ng problema na hindi matuloy-tuloy yung flood control. Pagkatapos, lumala pa from flood control, naging tsa-tsa pa at term extension. Binatikos ni Senator Amy Marcos ang umano'y garapalang panghingialam ng ehekutibo hindi lamang sa lehislatura kundi maging sa hudikatura. Ayon sa senadora, hindi dapat pinakikialaman ng mga proseso ng Senado kabilang ang mga investigasyon at usapin sa pamumuno ng institusyon. Giit niya mahalagang manatiling buo ang independensya ng bawat sangay ng pamahalaan at mahigpit na pairalin ang saligang batas. Ang problema kasi, first time yata ito, nagarapalan ang pakikialam ng ehekutibo sa legislative. Ano nangyari dito? Pinapakialaman kung sino-sino, pati yung justice, pinapakialaman rin at sinisita pag hindi gusto yung hatol.
nagiging labo-labo na ito eh. Hindi pwede yung ganyan. Kailangan respetuhin natin yung saligang batas. Kung hindi kandidato ng ehekutibo ang nanalo bilang Senate President, ditiisin natin, makisama tayo, ganyan talaga. Sa Pandesal Forum sa Quezon City, iginit ni Marcos na may mga opisyal ng gobyerno at ilang personalidad na umano'y konektado sa palasyo na nakikialam at nakikisawsaw sa mga usapin sa Senado, kabilang ang pagbabago sa liderato ng institusyon. Binalikan din niya ang nakaraang halalan sa Senado kung saan anya ay tinanggap nila ang resulta kahit hindi nila sinuportahan si dating Senate President Tito Soto. Maraming nakikiusap, hindi lang senador, hindi lang kapwa senador, maraming opisyal sa gobyerno nakikialam. Marami pang kung sino-sino na mga nakaupo sa palasyo na nakikisuyo. Talagang marami. Sa mga nakalipas na linggo, naging sentro ng atensyon ng Senado kasunod ng pagpapalit ng Senate President at mga haka-hakang kudita sa loob ng institusyon. Samantala, muling iginiit ni Senator Amy Marcos na dapat mapanagot ang mga umano'y utak sa likod ng flood control anomalies. Ayon sa Senadora, inip na ang taong bayan dahil halos mag-iisang taon na, ngunit wala pa ring malinaw na resulta ng investigasyon kung sino ang pangunahing nasa likod nito. Kailan ba ito nag-umpisa? Tagal na eh. Parang higit pa sa baby eh. 9 months na, mag-iisang taon na, inip na yung mga tao na parang nakalusot ang mga salarin. Wag naman ganito kasi puros na lang mga junior officials ng DPWH, mga kontratista, mga kung sino-sino, na kung tutuusin, pinag-utusan lang daw silang lahat. Sino nag-utos? Yun ang kailangan talagang tumbukin. Ayon kay Marcos, labis na nakakalito kung bakit napupunta sa iba't ibang direksyon ang investigasyon. Sa halip na matukoy ang tunay na mga responsable sa anomalya, ay napupunta ang usapin sa lungsod ng Davao at maging sa mga senador na idinadawit sa kontrobersya. Ang layo-layo eh. Yung flood control, kung saan-saan na nakita, nakakalito eh. Kung bakit nauuwi sa kung saan-saan. Git ng senadora, dapat sundan ang ebidensya kahit sino pa ang madawit sa investigasyon. Pusigihin natin, kung sino man abutan yan, kung kamag-anak ko, pinsan buo ko, kapatid ko, pamangkin ko, sorry na lang, wala tayong magawa. Talagang sundan yung ebidensya. Sinagot din ng senadora ang umano'y paninisi na Senate majority ang naging dahilan umano ng pagkawala ng dangal ng Senado. Git ni Marcos, sa mga naganap na kaguluhan sa Senado ay bunga lamang ng mas malalim na problema, ang hindi matapos-tapos na issue sa flood control na lumala pa sa usapin ng charter change at term extension. Parati kaming sinisisi na ibinaon daw namin ang dangal ng Senado. Ang totoo, nawala ang dangal ng Senado nung pinagtatakpan yung mga mastermind ng flood control, nung hininto yung plea ribbon, doon talaga nabaon yung dangal ng Senado. Aminin natin, itong mga takbuhan, sigawan, alitan, bardagulan, sabihin natin, hindi naman yan eh. Yan na lang ang offshoot ng ugat ng problema na hindi matuloy-tuloy yung flood control. Pagkatapos, lumala pa from flood control, naging tsa-tsa pa at term extension.